breaking news, Sinlaku biglang lumakas, naging severe tropical storm na. Papasok na ba ito sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon Kaloy? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, April 11, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Opisyal lang naging isang severe tropical storm ang dating tropical storm Sinlaku. Huling lokasyon nito ay nasa layong 2,715 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na sa 135 km per hour. Kumikilos ito almost stationary at hindi ito gumagalaw masyado. Mga kababayan, mabagal at halos hindi ito gumagalaw. Patunay na nagpapalakas pa ang bagyong Sinlaku. Ano ang ibig sabihin ng paglakas nito? Mga kababayan, mahalagang maintindihan ito kapag mabagal ang galaw ng bagyo, mas matagal itong nasa mainit na karagatan, mas maraming energy ang naa-absorb nito at mas mabilis itong lumalakas. Ibig sabihin, mataas ang posibilidad na maging isang typhoon ito sa mga susunod na araw. Base sa ilang international forecast models, posibleng maging isang typhoon ito ngayong weekend at maaari pang maging isang major typhoon o super typhoon sa darating na susunod na linggo. Ibig sabihin mga kababayan, mainit ang dagat sa Western Pacific. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa at walang ulan o hangin mula rito dito sa ating bansa sa kasalukuyan. Ayon sa Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa ng landfall at hindi inaasahang tatama ito sa kalupaan. Ang tanong ng marami, papasok ba ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR? Ang sagot ay posibleng pumasok by mid to late next week. Kapag pumasok ito mga kababayan, papangalanan itong bagyong Kaloy ang ikatlong bagyo sa taong 2026 at ikauna-unahang bagyo naman sa buwan ng Abril. Sa ating mga kababayan diyang nasa Guam, Saipan at Mariana Island, mas mataas ang concern natin dito sa ngayon dahil doon posibleng dumaan malapit ang bagyo habang ito'y lumalakas. Mga kababayan, ayon sa ating imagery map sa nakikita ninyo, mayroong posibleng dalawang senaryo ang track ng bagyong Sinlaku. Una ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyong Kaloy. At ang ikalawang senaryo naman ay posibleng lilihis pa hilaga o magre-recurve. Sa kasalukuyang mas lumalakas ang recurvature possibility ng bagyong Sinlaku. Habang malayo pa naman ang bagyong Sinlaku, matinding init ang nararamdaman ngayon dito sa ating bansa na mayroong maximum temperature na umaabot sa 35 degrees Celsius at ang minimum temperature naman ay umaabot sa 24.9 degrees Celsius. At ang humidity ay nasa 40 to 84%. Kaya ang resulta, mainit at malinsangan sa maraming lugar. At ako naman tayo sa ating panahon dito sa ating bansa, ridge of high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa eastern northern Luzon. Ang bunga nito ay maaraw at mainit. Sa Metro Manila at sa buong bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorm ay posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang laki ng hangin at karagatan sa lugar ng eastern at northern Luzon, may katamtamang hangin mula southeast sa southwest na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa lugar naman ng western Luzon at Visayas, katamtamang hangin mula northwest to northeast na may slight to moderate seas. At sa rest of the country, ang hangin ay katamtaman from northeast to northwest at generally safe for all small vessels. Sa ating mga kababayan, ito ang mahalaga nating bantayan. Hindi ang lokasyon ng bagyong Sinlaku, kundi ang bilis ng paglakas nito. Sa halos hindi paggalaw, mas tumataas ang typhoon risk. Dahil sa bagal ng paggalaw nito, mataas ang rapid intensification o pagtaas ng hangin na mula 55 kilometers sa loob lamang ng 24 oras. Kaya posibleng mangyari talaga ang paglakas ng bagyo bilang isang super typhoon. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, stay hydrated dahil sa init,
mag-ingat sa afternoon thunderstorm at patuloy mag-monitor sa mga advisories. Huwag maging kampante sa changing track ng forecast. Para sa buod nating balita, ang bagyong Sinlaku ay lumakas na umabot na sa ngayon na 110 kilometers per hour. Halos stationary pa rin at posibleng maging isang typhoon sa susunod na araw. Walang direktang epekto dito sa ating bansa at mainit pa rin ang nararanasan sa buong bansa. Mga kababayan, kapag ang bagyo ay hindi gumagalaw, iyan ang panahon na dapat mas tutukan dahil minsan sa katahimikan nagsisimula ang pinakamabilis na paglakas nito. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bago ng panahon, manatiling tayong payapa at matatag sapagkat nangako ang ating Panginoong Hesus na huwag tayong matakot sapagkat lagi niya tayong sasamahan. Anuman ang bagyo, anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, nariyan ang Diyos na handang umalalay, umantabay at magbibigay ng kalakasan at kapayapaan sa lahat ng ating takot. Panginoon, tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala at manalig sa iyong kapangyarihan. Ingatan niyo kami sa bawat araw at alisin niyo ang lahat ng takot na nagdudulot sa amin sa mundong ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.